Mapapa tayo. Mapapasabak tayo sa matinding adventure. Guys, ang ganda ron, no? Sayang, may mga puno lang na nakaharang. Maambon na, oh. Ang ganda niyan. So, pwede kayo mag-picture dito sa may entrance dahil ang exit ay sa kabila na tayo Oh, lalabas. okay. Hindi na tayo babalik dito. Okay. Kaya para may souvenir kayo, pwede kayo mag-picture. Sayang, hindi ko nadala yung ilaw ko, ang. No? So, bago tayo mag-proceed, may short orientation tayo dito sa may entrance. Okay, so magandang umaga po sa inyo. Sir, welcome in Panhulugan Cavite in Sohoton area. Ang Sohoton area is mayroon siyang 840 hectares na protected area ng Samar Island National Park. At tinawag na Panhulugan ang cave na ito dahil noong 1901 Filipino-American War, ginamit itong base ng mga gerilyang Pilipino. Ang ambush area ng gerilyang Pilipino is yung mataas na cliff dyan sa tabi ng ilog. Once nagdadaan ng Amerikanong sundalo sa river, hinuhulugan nila ng boulders, lag. Kasi wala silang weapon na panlaban sa Amerikano noon. Kaya ang cave ay tinawag na Panhulugan Cave. At ang cave naman ay na-discover to ni Father Calderon, taga Binastria. Ang pari na na-assign dyan sa proper base, archaeologist siya, at in-explore niya ito noong 1968 at na-open to the public noong 1970. So sa loob may lalakarin tayong 569.10 meters at may 3 chamber. Bawat chamber mayroon siyang different track formation na makikita. So kailangan ng ating imagination malakas kasi siya ang magbibigay buhay sa mga rock formation na makikita natin sa loob. At sa loob mayroon kaming pinagbabawal hawakan, yun ay ang tinatawag na white calcite. Ang white calcite kasi once na hinawakan siya, ang acid sa kamay natin na transfer sa kanya. Nagiging brown muna ito at continuous na paghawak nagiging black. Pag naging black ng calcite, nangangulugan patay na siya. Pre-preserve siya para sa next generation. So, bali yun lang naman. Muli, ang inyong lingkod. Nelson Silan po, ang inyong tour guide. At kasama po tayong taga-light guide, si Ma'am. Good morning din. Ating makakasama sa loob. So ngayon, dahil ang cave ay may entrance side, ito ang entrance side ng cave. Yan ay ang ulo ng hayop, ngunit anong hayop naman ang pwede natin itawag dyan? Huwag kayong mag-alala. Lahat ng inyong imagination tama, walang mali. Baboy. Okay, yes. Dahil, tinag na baboy, wild boar, dahil yung pangil niya. Yes, so. So, yan ang entrance side. Sir, pwede magtanong? Yes. May mga ahas po ba dito sa loob? Normal na yan, sir. Ngunit sa loob, minsan lang yan magpakita. Mga sawagan pa ito. Wala mga sawa po dito. Minsan di pa ako nakakita ng sawa dito. Mayroon naman yung mga ahas sa cave. Yung mga mahahaba na kulay itim. Pero bihirang makita sa isang taon. Maganda na kung mayroong isa. Hindi naman siya makamandag, sir. Hindi nga gumagalaw masyado. Sige, sir. Thank you. So, bali yun. Okay, so, proceed tayo. Okay, so dito muna tayo. Dako muna tayo sa Thailand. Kasi sa Thailand makikita ang animal ng Thailand. Elefante. Yes, yan ang trunk ng elephant. Ganda. Ang head, ang tainga. At dahil ang Thailand, kung titingnan natin, magkalayo sa Saudi. Pero sa Sohoton, magkadikit lang ang Saudi at Thailand. Dahil ang hayop ng Saudi is nandito, ang camel. Yan. Yun naman ang Elefante. Kaya magkalapit lang. Oo nga. Dalawang bansa agad ang napunta natin. Uy, Okay. parang tayo pumunta ng ibang bansa na walang visa. Walang visa, walang mga... Okay, ano lang yung ulo haba dahil ito medyo... Ang cute. Kayo. Hindi kasi sa... Dito naman ang
makikita natin Wala, kabila puting-puti. ay ang deposit ng white calcite Puting-puti, at oh. yellow calcite. Yan ang sensitive dito sa loob na pag once na hinawakan ay nagkakaroon siya ng chemical reaction. Parang ganito, sir. Yes. Nag-brown. Oo. Ito naman ay pareho silang calcite. Ito, white calcite at yellow calcite. Magkaiba sila ng kulay dahil sa source of mineral nila is magkaiba ang dinadaanan. Itong yellow ay sa soil nagdadaan ang kanyang mineral. Na-adapt niya ang kulay ng soil na napupunta sa kanya. Kaya ang calcite is nagiging yellow. Unlike dito sa isa, ang kanyang mineral is pure mineral dahil napipilter siya ng root ng puno sa taas dahil ang top nitong cave is virgin forest. Kaya clear ang mineral na napupunta sa kanya, white ang nagiging calcite niya. Sir, pwede ba video ang lapitan ko? Yes, pwede. Grabe, ang ganda. Wow, puting-puti. Daig pala panas, boy. Ang ganda. Tapos may pwede pa dun. Boom. Okay. Okay? Yeah. Grabe. So, bali ito yung entrance ng left chamber. Ang left chamber ay una nating papasukin at dito natin may experience ang tinatawag in waray-waray words na suhuton. Dahil susuot tayo riyan para marating natin ang left chamber, kaya yuyuko tayo para hindi tayo mauntog sa mga stalactite na nandyan sa entrance. At bago tayo pumasok ay punta ulit tayo sa ibang bansa, sa New York. Sa New York, mapupuntahan natin ng walang visa passport na kailangan para makita lang ang Statue of Liberty. Ayan, ang Statue of Liberty. Oo nga. Oo nga. Ang isang kamay. Ang galing ah. Guys. Tatlo, bansa na tayo. Ang bansa ng narating natin ay tatlo na. Tatlo na yan. Solid. Ngunit waray-waray. Yes, sumasaya ka na. Kurat sa mayor. Ang ganda May rin. partner siya sa harap ng Statue of Liberty. Ito ba yung may ibon sa taas? Oh? Saan? Saan? Ginagawa niyo kung tanga kayo ah. Ngayon, papasok na tayo. Sa prank. At dahan-dahan po tayo dahil medyo Masikip. basa ang daanan at masikip siya. Dimulan ng kunti. Ito, adventure to guys. Grabe. Lupit dito. Uy, ito na. Parang falls. Yes. Parang falls, water falls na parang frozen or ice. Ang ganda, no? Okay. Maliban dyan sa parang waterfalls, makikita rin natin ang kinatatakutan ng mga plant farmers. Oh, honeybee. Yes. At dito rin, isang rock formation na nagbugis ng isang, baka may idea kayo dyan, parang hindi giant fork. Yan, yung paa niya. Nahulog. Maliban na nahulog siya dahil malikot naman ang baby kasi, yan. Baka yung bahay niya sa medyo sira na, kaya nahulog isa. Oh. Dito naman tayo nagkatayo. At pumupunta tayo sa karagatan, makikita rin natin ang isang rock formation Oh. na parang Pusit. Ah, octopus. Yes, octopus. Yun. Stig. At kung nagpupunta naman kayo ng Cebu, bumibili kayo ng mga pasalubong, dito rin, makikita natin. May chicharon. Chicharon. Hindi, yung ano, yung parang banana, ano? Ano ba yun, kuya? Sabi ng iba, utap. Ay, oo. Yung may asukal. Yes. Hindi pa ako Sa Cebu yan, ginagawa ang mga masasarap. So, Eh, ganun ba yun, kuya? ginagawang pasalubong. Sa Cebu ba ginagawa yung Yung masarap? mga utap na yan. Ah, Sa Cebu daw gandang gagaling Mm. ang mga masasarap na pasalubong. Na Pero utap. hindi lahat, kuya, sa Cebu. Oo, marami namang gumagawa. No? Kasi, ano na yan eh, parang sumikat na kakanin yan sa tuwing magtra-travel. Pero actually, kuya, hindi pa ako nakakain. Tanang buhay ko. Utap? Pupunta akong Cebu. Nakikita ko lang, pero nakikita ko lang siya may asukal. Kadalasan yan, binibili yan ng mga pampasalubong sa mga anay. Okay, so ito namang tinatawag na utap dito sa Soton ay tinawag itong natural musical instrument. Dahil sa bawat isa ng utap na ito ay mayroon silang
different sounds. Sounds. Yes. Antayin natin para marinig nila rin ang tunog ng natural musical instrument. Okay, so Buti kuya pag inaano hindi siya nababali ano. mintin lang ang lakas, hindi kailangan Oh, control hindi lang. siya Hindi as in malakas talaga. Okay, so para marinig nyo ito, let me go. Wow, instrumento, no? Kaya tinawag siya natural musical instrument dahil sa kanilang different sounds. Ang ganda, Ano no? yung tinapit niya na parang ang taas kayo ng tunog? Ito yun. Pinaka-high. Oh, high note. Oo, ito yan. Yes, no? Ang ganda, no? Pinaka-high po. So ito naman ang ating pambansang ibon sa ngayon ay dito dumapo umabot ang kanyang dalawang paa sa doon. Oh, Ito, ang dalawang legs niya. Ayan. Ang kuko. Picture frame pa yan. Kung gusto mo mag-picture, sa kabila ka, tatayo. Dito yung mag-picture. Ito yung kanyang wings. Ang katawan ay hindi natin makikita dahil nasa top ng cave ito at virgin forest. Ang taas nito kaya hindi natin mahanap. Okay. Kaya paan na lang ang ating makikita dito. Sige, mayroon apakan dyan. May apakan dyan. Ito yung dito yung kaliwa. Doon ang kanan. Pwede kumawag dyan dahil ito yung bato na tinatawag na sedimentary rock. Pwede hawakan. Okay. So, nandito naman tayo para makita ang aming tinatawag na natural stage. Ito yung pinaka-stage dito sa Sohoton. Ito yung akyatan. Ngunit hindi na namin ito pinaakyatan dahil ang kanyang daanan is nagmo-moisture siya at natutuluan ng mineral galing sa stalactite. Kaya slippery po, dili ganong pagbaba. Kaya kung gusto mag-picture ay sa baba na lang. Dito na lang, sa baba ng stage. Paniki yun, ano? Mayroon dito tayo. Oo, yun nga, oh. Yun, oh. Ang ganda. Doon yung picture niya. Birthday na bird. Sige. Dahil Next dito naman na. ang lechivers dead end. Babalik tayo sa meme. Para siyang mga tahong, gano'n. Yes, tahong. Oo. Pwede. Oo nga. Oo nga. Tahong ni Carla. Tawag ni Carl. Side view tayo lalabas para maka... So guys, exit na tayo. So ngayon, pupuntahan naman natin ang lugar ng Bohol. Oh, Chocolate Saan Hills. makikita ang mga small monkey ng Bohol. Ah, Dito tayo. yan ba yung tarsier? Yes, tama sir. Oh. Ang ganda. Picture mo lang ito. Wala. Pero kung iisipin mo, bukod sa tarsier, para siyang ano, yung owl. Di ba? Ang ganda. Yun. Tarsier. So, nasa Bohol na tayo ngayon, guys. Kanina, nasa Samar lang. Ito, tarsier. Solid. Tarsier. Dito ka to. Ganda, no? At doon naman, makikita natin ang Holy Family Trinity. Oh. Yan. Oo nga. Yun. Holy Family Tree. Grabe. So, dito tayo dadaan. Okay. Dito to, pero may dito mo. Tapos na kayo mag-picture? Kapayuan. So, dito naman natin makikita ay ang angel. Ito si Angel Locsin, Angel of God. Medyo may pagkasensitive si Angel. Hindi siya bumababa dahil takot siya sa mushroom. Ang mushroom ay nandoon. Yan. Yan si Angel at ang mushroom. Tumutubo siya pababa. Yan. May angel. Yan. Guys, kayo nang bahalang humusga. Tapos yung mushroom na sinasabi ni Sir. Mushroom ba yan? Parang ano Sir, parang kakaibang mushroom to ah. Parang malungkot yung mushroom. Kaya nga sabi ko kanina, use your own imagination. Wow, kakaiba tong mushroom na to. Tulog pa. Tulog pa. Ito, medyo dito tayo dadaan. Continue ko at may stalagmite dito.
ingatan natin ito dahil matigas to. Ito tayo dadaan. Okay. Grabe guys. Ang lupit to eh. Ano naman to? Mud mushroom. Yan, oh. Baka meron kayong isa dyan. Maraming pangalan ng rock formation na yan. Uy, power up. Para sa akin, para siyang ano, diamond sa taas. Yes, diamond. Ito, nung pumunta dito si ex-president Gloria Macapagal Arroyo, tinawag niyang bouquet of flower yan. Oh. Dahil may nakita siyang wedding gown. Ang nakita niyang wedding gown ay nandun sa loob ngayon. Oh, oo nga. Yan ang gown na yung brown at saka white. Yan. Ang kanyang damit na mahaba, abot hanggang dito. Yung parang mga kumukuti-kuti na glitters. Yan. Oh, ang ganda. Yan ang wedding gown na tinawag niya. Sir, may question lang ako. Yes. Ano yung parang kumikintab-kintab na yan? Yan ang gypsum crystal na rumireflect sa ilaw pag nalalaitan siya. Nabibenta ba yan, sir? Hindi siguro sir dahil hindi naman makuha yan. Natural lang na bato yan pag inilabas mo yan. Pero pag dito sa cave, makikita mo parang Bouquet nga ng ano. minsan broccoli, cauliflower, at ice cream cone. Pwede rin. Pagdating naman dito, ito naman. Ito. Ang tinawag na manok ni San Pedro. Tong. Dahil natalo daw, ibinitin. Ayan ang tuka, ang ulo, ang wings, ang kanyang katawan. Pwede rin siyang tawaging kingfisher na nagdadive. Nakakita siya ng isda na kanyang dadagitin. Ngunit sa karamihan dahil dito makikita natin ang Stairway to Heaven. Uy. Ito, ang Stairway to Heaven. Oh, okay. Daanan papunta sa Langit. subdivision ni San Pedro. Kaya ang manok niya natalo nung sinabo. Pugis ba yan, sir? Pugis na manok. Baka binulutan na ng balahibo kaya hindi na niya. May tubig ko. Ha? Stairway to heaven daw. Pwede. Pwede kayo magpicture dyan. Dahil, ingat lang ha, dahil medyo mabasa. Stairway to heaven. Hindi stairway to hell. Hindi mo wala yung dila sa kanya mo. Ito naman ang entrance ng right chamber na may pinakamataas na ceiling na parang katedral. Dito hindi na tayo gugutumin dahil nandito yung isang drumstick of chicken galing sa McDo or Jollibee. Pwede rin sa Krispy Kreme. Sponsored po ba to? Sir, nakikita ko lang yung sa ano eh. Andox. Andos. O pwede andos. Oy, Andox baka naman. Chops ka po yan. Dito, kung gusto nyo magkaroon ng wing sa inyong picture, ito ang magiging wing. Uy, oo nga ano. Tayo Parang sa pakpak gitna ng angel. at Picture. Hindi ko kaya. Ito naman ang screen. Yan. Si screen. At sinamahan yan ni Pawikan. Nandoon. Yan si Pawikan. Ang ulo ni Pawikan at ang octopus. Oh. Ito naman si jellyfish. Oo nga no. Kaya medyo pat si Pawikan dahil ang kanyang pagkain na jellyfish nasa baba lang. Busog na busog lagi. Guys, use your imagination. So dito makaka-encounter na tayo ng mga ministry ng mga madadaanan kaya doble ingat tayo dito. Kaya dito, wala pa na ba ito? Ang ulo niya ay nasa entrance, yan ang pata ng baboy. Layo haba naman ng leg Oo. niyan. Naka-heels pa yan ng 3 inches. At ito rin ang ulo ng eagle. Ayan. Para siyang yung turtle, ulo ng turtle sa ano. Yung tabang. Pwede rin. Yung Di ba yung matulis yung pawikan. At ito naman ang banana heart. Puno ng saging, puso ng saging. Puso ng saging. Sarap din ng ano, nilaw. Yan yung kakainin sa natin kanina, no? Oh, yung doon, kikilawin nila. Kaso sabi nila baka raw wala. Wala silang preparation dahil wala, bihira na kasi yung mga guest ngayon nagpapaluto dahil kukunti lang dumadalaw sa dahil sa bagyo. Okay, so ngayon, sunod nating pupuntahan ay ang
Banawi Rice Terraces na makikita sa Luzon, sa Baguio, Kalinga, Payao. Yan, ang terraces ng Kalinga, Payao. Yan. Mula doon sa taas hanggang baba. Ito. At ang Ifugao Farmers, ito naman. Busy sila. Sir, question lang. Ito talagang actually nabuo talaga siya dahil sa mga Sa ano. mga stalactite. Ang ganda. Dahil yung stalactite, continuous yan ang kanyang tulo ng minerals. Umulan, umaraw. Kaya nagsitubo sila. Dati yung tubig ulan ay galing doon sa taas, pababa. Kaya ang nagawa ay parang mga stairs. Kaya, nung hindi na magos ang tubig, permis na yung mga mineral nila, hindi na naaanod. Kaya nagsitubo na yung mga stalagmite. Yan. Dahil itong cave na ito ay umaabot na ito ng 800 million years. Base sa estimated years na binukol na nito. Kasi ito daw, ang cave na ito is dati, puno daw ito ng tubig. Habang tumatagal, bumababa yung tubig, kaya hanggang sa naging ito yung isang cave na. Okay, so dito tayo dadaan sa gilid kahit may stalactite, mababa. Okay, so dito kung titingnan natin, ito yung miniature ng Banawi Rice Terraces. Oo nga, no? Oo nga, ang ganda. Uy, ang ganda. Rice terraces nga siya. Ang cute, oh. Yung cute. Sige, dandahan lang. Okay, so dito naman natin makikita ang miniature ng Great Wall of China. Ayan. Oh. Ang Great Wall of China makikita natin. Ayan. Oo nga. At sa gitna naman ang Chocolate Hills in Bohol. Oo nga, no? Yan. Isa lang. Aagawin na naman yata. Chocolate Hills. Chocolate Hills sa gitna. Okay. So, nandito na naman ulit tayo sa ibang bansa, sa Bethlehem. Sa Bethlehem, ipinanganak si Papa Jesus ni Mama Mary noong ngayon 25 na. December 25, 2025 na ngayon. Medyo dito pinanganak sa area na ito si Papa Jesus ni Mama Mary. Ito yung Archangel Baguio na makikita natin. At si Mama Mary at si Papa Joseph ay makikita natin dito. Ayan sila. Yan si Mama Mary at si Papa Joseph. Tapos ang mga anak si Mama Mary kay Papa Jesus. Karga-karga na ni Mama Mary. Dahil sa sabsaban lang ipinanganak si Papa Jesus ni Mama Mary. Pauwi na sila sa kanilang tahanan. Ang pagkain naman nila ay ito. Ang bibingka. Cupcake with toppings. Yan. At nakisawsaw na rin ang Bavarian Dunkin Donut na andyan. Ayan. Oo nga, no? Sir, pwede tikman. Sige sir, pwede rin dahil nasa baba lang yan. Joke lang. Okay. So, dito naman, ang makikita natin dito ay si Lalay. Dahil si Lulong ay patay na, nandito yung si Lalay. Araw niya, Lay. Pre, ilong pre. Buhaya. Ang buhayang si Lalay na asawa ni Lulong. Sabi, nasa Manila. Oo nga. Kanina nasa Bohol na tayo, eh. Fake news ka. Dito Ito naman, ang isang Statue of Liberty na nakaupo na siya dahil sa bigat ng kanyang right hand, medyo malaki na, umupo na siya. Nagkaroon ng muscle. Ito naman ang ito naman ang mermaid at si Buddha, nariyan din. Oo, yung Buddha. Tapos mermaid. So, ayun guys, lalabas na tayo dito sa cave. At pupunta na tayo sa ating next na gagawin. Kundi walang iba kundi magkakayak. Isa sa nakakatakutan ko. Kayak. Guys, yung ulo nyo ha, Buti sir, bawal, hindi naman bawal magingay dito. Ano? ay di naman dahil pag yung mga binabaingay yung nakakapunta dito, nakakarating doon ako, siga. Tuwan-tuwa, ano?
Sigawan ng sigawan. Ang laki ng star. Star. Ito mga ano, ang tawag dyan? Stalagmite? Stalactite. Stalactite. Stalagmite sa taas, baba. Ah, stalagmite yung sa baba. Madali lang tandaan kasi ang stalagmite, sa stalagmite na words is mayroon siyang litrang G. Ang meaning sa G is ground. Ang stalactite, mayroon siyang C. Ang meaning niya is ceiling. Kaya, kung para madaling tandaan, ang stalactite sa taas. Sa baba ang stalagmite. Oh. Buti sir yung stalactite na yan. Buti walang nagtatangkang kunin at ibenta. Hindi ba nabibenta yung mga yan? Oo, kagaya nga doon sa Caldiga, pinagkukuhan kanilang mga calcite, yung mga kagaya doon, white. May bumibili daw. Ayaw anong gagamitan nila doon. Kaya nasira ang kid nila. Baka Yan ang gagamit. kid na pinakamalaki dito sa Samar area. Itong Yung Caldiga. Calbiga Cave. Ito naman ang pinakamahaba. Oh. So, ngayon nag-i-exit na tayo dito. Wow. Dito tayo dadaan. Experience sa Ginong Suhoton. Guys, ito na. Panibagong adventure. Ito naman ang bato, ingatan, baba. Yun, exit na. Buha, iwasan kung bato dyan. Dahil dito ay ang exit, makikita rin natin ang exit side. Ito yung exit side. Wala bang exit ba? O sa ano pala, sa isang kayak, 3 tao. Kasi 2 passenger, isang guide. Yung magdadrive nun, yung guide. Oo. Ay, gusto nyo naman mag-experience sa inyong sariling pagsasagwan. Request na naman. Ah, okay. Di magpapaano na lang ako. Mas mainam kung Kasi sila nakakaalam eh, no? kasi malayo doon. Sir, thank you ulit, sir.